everyone, this is Ed for Duki from Honda Parts Kainta. And today mag-release tayo ng dalawang unit, Honda CT-V and Honda BR-V na VX naman. So check natin muna. Ito yung isa nating release, Honda BR-V VX. Ayan. So papalinisan natin muna. Tapos yung tint, i-check natin kasi medyo nagkaubusan ng stock ng tint. So yan, so later natin, double check natin, tapos sana dumating yung tint niya. If ever naman hindi dumating, pagdating ng first month niya, priority naman, pwedeng ipakabit na, pwedeng ipapollow up na lang. And then double check natin mamaya kasi hindi pa naman nalilinisan totally, tapos i-wax pa naman to. Then after nyan, i-demo natin sa kliyente. Pero yung mga documents na pirma na ng kliyente, okay na. So, samahan nyo ako mamaya mag-demo guys. So yun, yung Honda BR-V natin na VX, ni-request ni client na patanggal yung mga plastic. So tatanggalin natin lahat to, yung mga plastic. Pero to Sir Ken may plastic na siya. Kasi para makita rin ni client na ito yung conduction sticker, okay? Na may mga plastic siya. Ayan. Yung mga nagtatanong bakit walang plastic dito, tapos sa kabila may plastic. Kasi normally ang sumasakay po pag sa mga brand new, dito sa may driver side lang. So yung mga ibang plastic wala po talaga. Yan dyan So tatanggalin natin lahat ng plastic. So ayun ni Sir Ken na may plastic. So samahan nyo guys, tanggalin natin to. Double check muna natin sir. So yung tint sir, ilalagay ko na lang. Okay lang. Okay po. Tapos sir, makikita mo naman dito sa video, naka-plastic siya. So kunin ko lang sir yung susi. Tara sir, dito. First natin sir is check natin kung may gas-gas. May mga langgam-langgam lang sir Ewan ko bakit may langgam, baka masyadong matamis yung natin. Tapos ito sir ngayon, conduction natin is yung 479. So Friday ang ending natin, coding natin. So pag dumabas sir yung natin, yung ORCR natin, meron na kasing naka-assign dun sir. Tapos yung binigay mo sa akin na tawag doon, LTMS na portal, doon mag-email si LTO. So ikaw ang unang makaka-receive ng OR. Pag naka-receive ka sir ng OR within 2 weeks or 3 weeks, kulitin mo ako sir doon sa CR naman. Check natin sir. Si Mag 17 inches. Tapos ito sir sa S variant walang ganyan. Yung side seal na yan, yung silver na yan, VX and V. Tapos itong chrome handles din and smart entry. Yan for lang yan. Tapos for the VX and V din, and especially for VX, meron po tayong sonar or backup sensor. Plus may backup camera tayo. Ayan, may buhok lang.
Tapos ito sir, mga ano yan, mga wax lang. Pero pagka, ito sir, oh, kulang lang ng punas. Papunasan pa natin mamaya. Pero yan, mga wax yan. Kasi hindi siya makita sir eh. Kasi puti eh. Oh, pero ang mahalaga sir, walang ibang kulay. Kundi parang pagka-pearl lang niya. And then, sir, ikaw na magano. Pa-start sir, check natin yung mga ilaw. Sir, ang smart entry naman sir, ganito. Basta within 3 feet, madedetect ng ano ng kotse ang susi natin. Hawakan niyo lang dito. Tapos mag-unlock yan lahat. Sige sir, tas pa. Start po. Okay. Sige sir. Tapos buksan natin sir lahat. Pero ito sir, naka-auto ano siya, headlight siya, nakabukas na yan. Pero buksan na natin lahat para makita niyo po. And then sir, pa-hazard po. Para ma-check natin lahat ng ano. Sige sir. Check natin yung ilaw. Yan sir, integrated side mirror ano, turn lights po. Side mirror, side turn ano, signal. Tapos LED. Ito yung ano natin, DRL, daytime running light. Tapos LED na headlight natin sir. Tapos yung high beam sir, i-high beam natin. Nakita niyo sir yung high beam? High beam, okay. Kasi baba taas yan sir, yung high beam and low beam. So yan, may ilaw naman pareho. Okay po. Tapos ito yung lane watch sir, lane watch. Explain ko rin sa inyo yan mamaya. So ito LED, tapos ito sir, naka-bulb pa. So hindi pa siya LED. Ang LED natin itong red na to. Tapos tapakan ko sir. Napalitan ko ba siya ng LED void na? Papanong LED sir? Kunyari yung ito sir. Palitan lang ng LED. Actually ito sir, kahit hindi mo na siya palitan yung ito Kasi hindi naman siya katulad ng mga katulad ito. LED, hindi mo na kailangan palitan. Pula na, puti na yan sir. Ito sir, hindi ko lang sure. Check nyo sir kung LED na yung reverse light. Re-reverse ko po, tatapakan ko sir lahat. So tingnan nyo sir yung third brake light, tsaka to. Tapakan ko sir. Yan sir. May ilaw sir. Yung taas lang. Sa taas sir. Yung baba. Meron din sir, kasi ayun na rin. Nakikita ko sir sa ano nyo, sa damit. Ngayon sir, itong reverse light, yung reverse light sir, puti ba sir? Puti. Puti, oh yan. So yan sir, hindi mo na kailangan papalitan kasi LED naman na. Ito sir, bulb yan. Pero actually, pagka yung LED na dilaw kasi na ganyan, hindi ganun kaganda eh. Hindi, okay lang. Yan sir, okay naman po. Tapos, ito sir, yung sa ano natin, yung kanina ang in-explain ko sir, yung pagbukas, nandito yung ano sir, di ba? Tools, tas dito yung sa reverse sa reserve tire natin. Gagamitin nyo lang to sir. Ito. Tsaka 10. Balik natin dyan. Opya. Kanina laglag. Baka tumunog pagka ano. Yan. Tapos, check natin sir yung jack ko nandun. So ito yung ano natin, third row. Okay. Fold natin kasi wala naman madalas sigurong upo dyan. Tapos, yung tonneau cover. Yan. So for the V and VX lang ang may tonneau cover. Yung S wala po. Yan. Tapos, charger sir. Yan. 12 volts. Black yung interior. Black yung ano. Sir, upo ka muna dito. Demo ko sa inyo yung pinaka-panel po natin yung plaster. Sir, yun. Sir, nasa inyo yung susi ba? Tama? Wala. Wala ba, sir? Wala. Ito. Yan, sir. Ito, sir, makikita mo. Dito tayo sa side na to. Yung mga silver na yan. Yung tweeter, wala pa yan sa mga ibang variant. Ito lang may tweeter. Tapos side curtain, yun yung mga gusto mo, sir, yung safety features. Plus, yung Honda Sensing. Especially for VX talaga, yan lang ang wala sa iba na variant. Ito. Tapos yung mga like yung lane watch, pag pinindot mo dito sir, yan nalalabas. Yan yung lane watch. Yan. So pag nag signal light ka din sa kanan, automatic lalabas din siya. Yan yung purpose po. Tas mas malawak kasi nakikita mo. Hindi katulad dito sa side mirror, mas maliit kasi sir. Katulad niya sir, kita pa rin siya hanggang dyan siya sa gilid. Sa side mirror hindi po. Ayan. Tapos dito sir,
Yan yung power fold po natin. Okay, so nagpo-fold. And then ito sir yung central lock. Yan. Tapos sir yung adjustment ng side mirror, ito po. So left, yan ako sir ha. Set na natin kasi medyo mababa pala. Yan, kanan. Medyo mababa. Yan, okay. Pero set mo na sir mamaya sa inyo. Tapos ito yung lock, pero normally talaga sinasabi ko to i-lock lagi. Pero since hindi ka naka-tint, kahit hindi mo na sir i-lock. Auto, yan sa auto sir, yung bababa siya and aangat ng isang click mo lang. So sa iba sir hindi, ito. Yung mga ibang bintana, ayan sir. So yan, gumagana lahat sir ng mga bintana. And then dito sir, yung sa Honda Sensing, yan po. Honda Sensing, tapos yung yung vehicle stability assist natin sir. Yan yung anti-skid, hindi nag-i-skid yung mga ano natin. Yung mga gulong po natin. Paano ko alam kung naka-on siya? Ito sir, vehicle stability assist. Okay. Ayan. Tapos yan, meron hill start assist po. Okay. And then dito naman sir, yan, yung meron tayong auto na tinatawag. Auto headlight, since meron tayong Honda Sensing, naka-auto headlight po siya. Then meron din po tayong tinatawag na auto high beam and low beam. Siya yung pag may nakasalubong ka, mag-high beam siya, tapos mag-low beam automatically. Tapos ito sir yung switch ng fog lights natin. Ito sir. Yan. And then dito sir, naka-leather ano po tayo, leather steering wheel po, and then paddle shifter. Ito sir, anytime pwede mong gamitin, even naka-D ka or S. Ito sir, para magma-manual transmission ka, lalabas niya sir M1. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 7 speed po. Then dito sir yung Bluetooth handsfree natin, yung and then yung ano po, yung pag-control sa. yes sir, control po ng audio. Yan. Okay. Ayan. So dito sir, habang nagdadrive ka, for safety na rin, kahit hindi ka nakatingin dyan, pwede mong malipat or mababaan yung volume po. And then plus, meron tayong Bluetooth handsfree. So pwede nyo i-connect yung phone nyo, and then dito pwede tayong sumagot ng phone. Dito sa kanan sir, ito naman po yung Honda Sensing naman po. Ayan. Honda Sensing na adaptive cruise control natin, and then yan po sir yung road departure mitigation. Yan po yun yung ano yun, yung sa lane assist po. And then meron tayong tinatawag na collision mitigation braking system. Yan sir, pagka medyo nalingat ka tapos nag-emergency stop yung nasa harap mo, kahit hindi ka nagpreno, magpapreno mag-isa yung kotse, automatic sir. Pero sa ngayon yan, naka-off eh. Okay. So gusto mong i-on sir? Oo, i-on na natin. Settings incomplete. Check natin mamaya sir paano, baka iba yung pag-set niya kay Honda City. Tapos meron din tayo tinatawag sir ng ACC or Adaptive Cruise Control. Ito yung pipindutin nyo to sir, tapos hintayin mag 40 km/h. Pag nag 40 km/h sir, mag-activate siya, tapos plus and minus ka lang dito. Okay. And then dito sir yung ano po, babak lang natin muna ito. Dito sir yung ito yung distance. Pag nag-activate ka ng adaptive cruise control, ito yung maglalabas niya sir, may linya. Tapos yun yung mga distance, kung gaano kalapit gusto mo or kalayo pagpreno ng ano natin, adaptive nung mismong adaptive cruise control. Tapos ito rin yung lane watch sir, pipindutin mo rin to. Yan sir, lalabas. Yan. Tapos ito sir yung adaptive cruise control kung mag-activate siya. Ito nasa kanan sir, sa kaliwa po. Tapos ito sir, yan, on off yung vehicle stability assist. Ayan. And then ano pa ba? Dito sir, kung gusto mong i-connect yung phone mo, may ano ka ba dyan sir? May USB? Wala akong. Pero yun sir, pero pwede kang mag ano naman, mag-connect through Bluetooth po. Connect natin sir, gusto nyo.
Bluetooth. Okay. Sige sir, hanapin niyo po yung Honda. Diyan sir, pwede ka na magpatugtog ng ano nyo, ng Spotify. Itong Honda EVN. Hindi sir, baba. Angat pa po. Hindi din sir. Ayun, Honda Ayun. HFD. Yan. Wala. Sa baba kanina. Eh, sige sir. Okay. Ito. Okay. Here. Allow. Ayan sir. Tapos pwede ka na dyan magpatugtog ng Spotify mo. Pero kung gusto mo naman mag Apple CarPlay sir, kukonek mo lang dito yung USB mo. Yung charger po. Kasi sir, sige sir, pwede ka mag-try. Nagtutugtog na siya. Tumutugtog na siya sir. Ayan. So yun. Tapos dito sir, check natin. Sige, habang nagsasounds tayo sir. Ito sir yung sa ano natin, sa aircon natin. Ito yung sa fan. Ito yung ano natin, air circulator kung gusto niyo maamoy yung nasa labas or pumasok yung fresh air. Pero normally pag nandito tayo sa Manila, lagi lang po siya naka-on. Para po yung pinaka cabin filter natin di mabilis madumi yan. Tapos front, yan, may tumatawag. Sorry. Sige po. Front fan natin, kung gusto nyo dito, lalabas yung hangin. Oo. Defogger sa atin, dun sir, pagka nagpa-fog yung likod mo. Ito po. Tapos ito sir, yung mode, kung gusto mong may kasama yung sa paa, dito lang, or kasama itong nasa taas. Yan sir. Yan, so dito mag-iiba-iba lang yung mode ng fan natin. Tapos ito sir, yung lumabas, ano yan, defogger. Umiinit yun dun sa likod. So maganda lagi naka-off siya. So mag-on ka lang yan sir pag nagpo-fog lang yung likod. Tapos kung nawala yung fog, patayin natin ulit na. AC on off ng AC sir, yan yung sa yung kumbaga ito, yung sa thermostat natin. Fan lang siya, yes sir. Kung magbabagyo ka sir. Max cool ito sir ginagamit. Kunwari, kailangan mo nang umano sir, kailangan mo nang lumabas. Ay kailangan mo na umandar. Medyo mainit yung leather natin kasi medyo talagang initin to sir, di ba? Pag minax mo yan sir, totodo lahat yan. Para mas mabilis lumamig yung kotse natin. And then kung okay na sir, pindutin mo yung auto climate yan sir. Automatically pagka medyo lumamig na ngayon, bababa na lahat yung fan, pati ito, mag-a-adjust siya. Pero sa ngayon medyo nasa sense niya na hindi pa ganun kalamig, talaga nakatodo po. Pero ito sir, tapos pagdating dito sir, ito yung may heater, and yung kung pataas is pa init, pababa yung palamig sir. Yan po. Tapos pag nag-reverse tayo sir, ito reverse, meron tayong backup camera. Tapos kumbaga hanggang dito yung pinaka-safe sir sa dot line po natin. Ayan. Tapos ganito sir, ngayon kasi naka-set po. Pagka nagda-drive po kasi normally dapat talaga drive, tapos pag hihinto, tulak mo lang sir neutral, tapos hatak to, handbrake. Pero kasi ang safety kasi niyan, kunwari kung ano mo sir, ipa-park mo, mag-unlock kasi lahat. Yan sir. Okay. So for safety sir, maganda i-neutral mo lang, neutral, handbrake, tapos drive. Para hindi ka rin sir masobrahan kasi ito sir, ganyan lang yan sir. Ganyan ang gagawin. Hindi ko na kailangan pindutin yung... Hindi mo na kailangan sir pindutin. Kasi pag pinindot mo, pwedeng lumagpas ka, pwedeng mag-reverse ka hanggang park. Yan sir. Tapos minsan hindi mo siya may start pagka naka-neutral or drive ka. Dapat lagi naka-park sir. Kasi minsan nakakalimutan natin naka-neutral, patayin natin, or naka-drive, ganyan. Tapos pag in-start natin, di yan mag-i-start sir. So dapat maganda laging for safety, laging naka-park. So sir, hindi ko lang tinanggal yung plastic mo dito. Ito, tanggalin ko na ba sir? Okay. Ikaw na sir. Tanggalin na natin sir. Tapos dito sir, ikaw na rin yung mag-ano sir. So
So yun, mayroon tayong side curtain airbag for for safety. Ito yung mga map light natin, sir. Vanity mirror, meron pong illumination. Ito, sir, meron din. So okay. Ito, sir, ito yung mga pwede mong palitan na LED. Okay. Yan, tsaka yung dun sa likod, sir. Tapos dito yung fan. Check natin dun sa sir, sa likod. Check na natin, sir, yung likod. Tapos ito, sir, kinagandahan pala. Pag nagbubukas ka ng pinto, malalaman mo kung saan pinto talaga. So hindi ka tulad dati, parang may icon lang na ganyan, no? Warning lang. Yes, sir, may warning lang. Dito, sir, itim lahat, black lahat. Tapos meron tayong center armrest. Pero yung mga cup holder natin nandito, sir. Tapos may mga back tayo, pocket, sir, dito, back pocket. Tapos power outlet. Yan. And then dito, sir, pagka i-fold nyo, sir, dito lang sa gilid. Ayan. Try nyo, sir, sige po. Yan, iangat lang. Tapos yan, yung upuan. Yan, tapos all leather po yan, sir, ha? Matting nandito. Yan. Tapos second row matting. Ito po. Okay na. Tapos yung sa front matting. Diyan, sir. Tapos yan, yung mga matting, sir. Check na lang natin kung nandyan yung jack, sir. Sige, sir. Abante po natin. Tapos, sir, yung mga yung mga manual natin nandito, sir, ha. Okay. Yan. Manual ng kotse tsaka ng natin, audio. Check natin, sir, kung nandito. Dito, sir, ha. Okay. Tapos yun, sir, hintayin ko na lang yung gate pass. Okay naman na lahat. Tapos 10 liters gas mamaya, sir, ano natin. Okay na lahat. So ano pa paano natin, sir? Check natin. Tapos check na rin natin, sir, yung engine. Sila man po ba yun? Sabi, okay lang mauna na sila. Opo, okay na tayo eh. Okay naman na po. So yun, sir, ang engine natin is 1.5 engine with a 121 horsepower. Halos same lang po sila ng engine ng Honda City ni brother nyo. Pero ito, sir, double overhead cam. Yun kasi single overhead cam yun. Single cam po siya. Tapos, sir, normally ito lang ang lagi natin i-check, sir, ito, washer. Kasi ito lang po pwede natin galawin. Sa coolant ito, sir. Dito sa likod, makikita mo, sir, yung level dito. Dito, sir. Yung pinakaunang din yan, sir, yung pinakamataas. Kumbaga, pinakapuno niya full. Yung sa baba, sir, yan yung pinaka, parang, natin, pinaka lowest po na, or minimum natin. Tapos, sa ngayon, sir, check nyo na lang yan. Kasi tinatap up po yan. Dahil, syempre, yung ngayon pa lang siya pinapatakbo, normally, bababa pa po yan, sir. Pero, hindi naman sobrang baba. Pero sa first 1,000, sir, tinatap up yan. Lahat na pwedeng itap up. Ito yung dipstick, kung i-check natin, sir. Yung oil, tsaka oil cap. ABS natin na, na module po. Tapos, ito yung tumutulo, sir, sa aircon. Pagka medyo matubig yan sa part na yan, sa baba. Tapos, yung battery natin, sir, sa warranty po is 1 year lang to, sir. Pero normally yan, minsan, medyo nauuna pa yan na nasisira or ano. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo palit ng mismong branded. Kasi sa ngayon, sir, hindi siya branded. So ito kasi pang try po talaga yan. Pang trial lang po. Pero good siya for 1 year. Minsan, sir, may mga chances kasi talaga na wala pang 1 year o pa 1 year pa lang na ano na siya, nalolobat na siya. Pero pwede nyong ipa-warranty or kung gusto nyo medyo mas matagal na, pwede naman pong ng branded na battery na po. Tapos ito, sir, yung pinaka-computer box niya.
Ito yung fuse box. Kung mga nawalan ng mga ilaw dyan sir, ito lang ang double check natin. Okay sir. Tapos dito sir yung mga filter ng ano natin, ng airbox po. So hindi naman na natin normally gagalawin sir. Itong mga may kulay na yan sir, yun yung mga tanda na nag-quality check si planta. Tapos normally yan kasi pag nawala na yan sa ano sir, nawala na yan sa mga linya-linya, kunwari magkiklaim ka, tapos kunwari yan, yung mga linya na yan, hindi na nagtugma, hindi mo makiklaim kasi normally pag nabuksan kasi yan, hindi na yung nababalik sa mismong linya niya. Yung mga parang kulay-kulay na yan sir. So yan yung mga palatandaan sir. Kaya may mapapansin ka dito sir, minsan may mga sulat yan, mga green, ibig sabihin okay siya. May mga ganyan na sticker sir. Tsaka dito sir oh. Kasi yan, chine-check yan ayan sir oh. May mga sulat-sulat sir. Diba sir, may mga dilaw-dilaw. Na quality check kasi siya. Ibig sabihin pag amaga yan sir. So yun sir, dito ingat lang na wag natin masyadong parang manually na itutulak kasi siyempre may motor yan, may mga ngipin yan dyan or gears. Maganda sir is lagi po natin doon na lang, pagpindot na lang po doon. So ngayon sir, pagdating sa maintenance sir, kahit saan naman pong Honda dealer, kung sakaling medyo malayo or nakadestino ka sa malayo, pwede naman kahit saan. Pero syempre, gusto namin dito ka. Pero syempre, depende naman sa lugar po ninyo, di ba? Pero ang maintenance po natin is every 6 months or every 10,000, whichever comes first. Kahit hindi ka umabot ng 10,000 sir, basta nag 6 months na, kailangan mo ipasok yan. Kung hindi mo magawa yun sir, ang mangyayari dyan na magiging number one problem mo is yung magiging warranty mo sir is mabuvoid. Within 3 years yun dapat sir, magagawa mo yan. Pero normally sir, si Honda naman, hindi naman siya, minsan nga 1 year, pag okay na siya, goods na talaga eh. Kasi karami-rami kong naging kliyente sir, wala pa naman nag-claim sa atin ng any warranty tungkol sa kotse. Pagdating sir sa mga accessories, pag magpapakabit po tayo ng mga accessories sa labas, make sure na hindi sila mag-splice or magkakaroon ng effect sa mga... Pero yung plug and play okay? Pag plug and play, okay naman sir. Ano bang number one mong parang... Dashcam. Pag sa dashcam kasi sir, wag lang siyang itatap dun sa power phone kasi minsan may kinakabit dun sa may reverse light eh. Pero since meron ka ng backup camera, hindi mo na kailangan yan ipatap dun. So ang mangyayari sir, check mo sir, may sasend ako sa inyo na brand, medyo maganda siya eh. Tsaka baka sale sa Lazada. Murang-mura naman siya, plus 4K yung ano. Tapos yun naman kasi sir, sa cigarette lighter lang naman yun. So parang accessories, additional accessories siya. Maliban dun sir, wala kang namang ipapabago. Mags, pag nagpabago ka ng mags kasi, ito naman sir, pag nagpabago ka ng mags, hindi naman the whole car yung magiging, lalo na kung yan, nag 18 inches ka, hindi the whole car yung mag-void ng warranty. Ang mag-void ng warranty sa inyo sir, yung under chassis. Kasi yun ang maaapektuhan ng, tsaka yung power steering or EPS natin. So yun sir, warranty natin sir is 1 year to 3 years or 100,000 kilometer, whichever comes first po. So pagdating sir sa pintura, walang kasamang ano sir yan. Hindi kasama yan sa warranty natin. So pumapasok yan sir sa insurance naman po. Yan sir. Tapos sir, isang ano ko lang sir, may mga gasgasing kasing part doon. Yung magiging pamunas mo sir sa loob, dapat designated lang siya sa loob. Hindi mo siya yung dito sa labas, tapos babasahan mo dun sa loob sir, magkakaroon ng mga scratches po. Tapos normally yung kung ano yung sa mags natin, yung mga medyo madudumi, huwag yung kakaskas dito. Pero kung magpapaceramic coat kanyan, medyo magkakaroon yan ng protection sa mga scratches sir. Maganda sir, habang bago, diretso mo ka. Ang gagawin lang nila dyan sir, siguro may minor ano lang sila, ibabuff lang nila ng minor kasi may makikita pa rin naman sila dyan imperfection eh. Which is okay lang naman, basta wag lang gas-gas tsaka dent. Pero kung titingnan nyo naman sir, wala naman pong mga dent, wala naman mga gas-gas. Kasi yan talaga binili mong kulay eh. May additional 20,000 yung Opal po eh. Tapos, ito pa sir, demo ko na din, meron tayong tinatawag na remote engine start. Tapos yun sir, may mga checker backseat. So may mga reminder tayo. Ito sir, since naka VX tayo sir, and all BRV naman po meron din ganong remote engine start. Ito sir, kunwari naka-park kayo sa ganyan, sa mga naka-open po. Tapos normally syempre leather seats po yan eh.
nakaka-absorb ng init talaga, mainit talaga siya. So ang gagawin nyo lang sir, ganito, pwede yung i-start basta hanggat napapailaw nyo yung ganito. Napapailaw nyo yan, ibig sabihin na detect nyo to. So kung nasa loob ka ng kaya rin sa bangko ka or nagtatransact or sa office ka, tapos kailangan mo na umalis and medyo mainit, para at least komportable ka, gagawin mo sir, ito, lock nyo sir, tapos i-hold nyo lang tong hold button, sintayin nyo mag-start. Siyan mag-i-start yan. Tapos ang purpose kasi talaga niyan sir is palalamigin niya yung cabin mo. So check nyo sir, hindi mo siya madadrive sir hindi mo siya madadrive using yung remote engine start. So ngayon ang mapapansin nyo sir, ayan, ayan, May aircon. yes sir. Tapos ito pala, hindi pa natin na-check sir. Check mo sir yung second row mo kung may aircon, kasi baka mamaya hindi pala. Sige sir, para ma-double check natin sir kung may gumagana. Ayan, so gumagana sir. Yan, may sariling evaporator yan sir ha? Hindi lang yan humihigop dito sir ha. Hindi lang siya humihigop dito, may sariling evaporator yan dito para sa pampalamig po niya. Tapos ito sir, for safety, pagka pinindot mo na yung shift knob niya, pag pinindot mo, mamatayan lahat. Kasi ang purpose talaga niya sir is palamigin lang. So pagpunta mo dito, regular start, tapak ng preno, tapos isang push lang sir. Yan, ganyan lang. So yan, yan. Tsaka mo sir madadrive. Nag-fog. Sir, double check na lang natin sir yung yung gate pass. Okay. Tapos ito sir, depende sa iyo kung i-off mo or i-on lang. Ayan. Sige sir. Ay, ayan na, gate pass na yan. Sign client. Saan? Kanina yan? Sign client. Ay sir, pasign lang po. Last na yan. So, pinarelearn natin yung pinarelearn kasi yung baka tinanggal yung battery nung nakaraan. So start natin ulit. Kaya pala nakailaw yung mga vehicle stability assist. Yan, sir. Ito sir. Ito sir sa gilid dito, yung vehicle stability assist, lalabas dyan no. Yan yung mga pang anti-skid yan sir. Okay. Parang traction control tawag sa ibang mga ibang brand. Yes sir. Pero maganda, lagi naka-on lang siya. And then pagdating sir dito, check natin. Yan, safety support, enter. Okay, ay, okay. Yan, dito pala sir, up and down. Ito sir sa pala. Ayan sir, yes sir, yung tint mo ha. Yan na, yung trim tint mo. Baka makalimutan pa. Okay, thank you. Tapos sir, yung mga car cover, umbrella nandun na sa likod. Sir yan, on off, pero maganda lagi naka-on na lang. Ito sir, sa road departure sir, pag naiilang ka, kasi naglalaban yan, pwede naman natin i-off kung gusto mong i-off. Pwedeng i-off na lang. I-off ko na lang sir. Muna. Kasi lalo na dito sa atin sir no, minsan di mo naman maiwasan na hindi ka na gumagamit ng signal. Kasi nagdi-disengage yun once na magsi-signal light ka. Pagliliko ka ng kanan, magdi-disengage siya. Pero kasi kung hindi ka nakaganon sir, lalaban siya eh. Malaban po. So, ang maganda ito, kahit yung sa collision mitigation braking system yan, laging naka-on yan sir, maganda kasi pagka medyo nga nalingat ka, yung automatic magpapreno. Pero sir, ang dyan, ang natin sir, Honda Sensing naman sir, minsan hindi siya accurate. May mga sir, instances po like maulan, medyo naguguluhan yung sensor natin sa ulan. Siyempre dito sir, di ba, pumapatak dito yung or mausok, mafog, ganyan po. So, depende sa weather sir. And then, depende rin sir sa mga linya. Kasi di ba katulad yan yung mga lane natin, minsan talaga may mga highway na walang linya, medyo hindi maganda yung or coordinated yung linya. So, ito ang kinagandaan dito sir, kahit sir tao, pwede siyang magpreno. Pag biglang may tumawid, magpapreno siya. So, hindi lang siya pang kotse. Kahit mga sir, yun nga lang sir, syempre may mga depende rin sir, may mga blind spot din kasi yan. Kumbaga additional yan sir. Kumbaga ikaw pa rin ang magko-control ng safety mo. Then ito sir, yung sa natin, ito sir yung nakikita mo yung linya sir.
Yan sir. Yan. Yan naman, pag set mo naman dyan, kung gusto mo ng yan, babawasan mo yung adaptive cruise control natin. Kung yung distance between yung nasa harapan mo tsaka yung mismong kotse. Tapos ito sir, yung sa adaptive cruise control, pag pinindot mo yan sir. Tapos pag pinindot mo yan mismo, mag-a-activate yan once na ma-reach mo yung 40 km/h. Automatic na yan sir. Tapos kahit bumitaw ka na ng gasolina at preno mo. Pero every time na every time nagagasolina ka pa preno, naka-cancel kasi yan. So kunwari kung tumatakbo ka sa expressway sir, nakaset yan ng 100 km/h, biglang may emergency, kailangan mong iwasan or kailangan mong overtaken, 3-way to cancel yan. Cancel ka dito, cancel ka sa foot brake, sa gas pedal or foot brake po. Kahit saan dyan sa tatlong yan sir, magka-cancel siya. And then sa paddle shifter naman sir, yung pag-activate and deactivate yan, ang activate yan basta once na pinindot mo yan, drive, kaya yan sir, drive diba? Pag pinindot mo yan, pag nag-drive tayo, magano yan, lalabas yan 1. Ayan, M1. Tapos to disengage yan sir, ano lang din yan sir, pag disengage mo yan, may certain na RPM na mag-automatic siyang magdi-disengage siya. So para mag-fully automatic na naman yung function niya. Ang kinagandahan lang kasi ng ganyan sir, kunwari mga paangat ka or kung medyo kailangan mo ng power ng engine, dito po lalabas yung yung paddle shifter, yung mga paangat, mga maganda kasi naka-manual. Kung gusto mong babad ka ng second gear, third gear, gan po. Pero ito sir, hindi siya gear Mapapansin mo dito kung first time ka hindi, ang kotse po ng brother nyo naka CVT na, yun yung pag every time na pag 5 speed nararamdaman mo yung jerk, ito hindi, walang ganun It's very, very smooth po siya. So yun, ano pa sir, may mga question pa tayo sir? Ano yung dilaw na ay? Dilaw na yan sir, yan yung information. Ito yan sir. Naka-on talaga yan? Yes sir, naka-on talaga yan, ito yan mismo sir. Ang hindi normal dyan sir na lalabas is ito. Off lang natin sir lahat Patay natin lahat. Shift to park. Yan. Ito sir, yung mga lalabas dito sa gilid na to, yan yung mga hindi usual na, or baka may sira sir, yung mga nandito. Ayan, yung mga check engine, yan sir, ABS, vehicle stability assist, yung sa APS, yan sir. Dapat na makikita mo lang dyan yung tungkol sa ilaw, information. Ito kasi sir, ay indication yun for information po dito. Tapos ito sir, yung baka ito yung iniisip mo sir, na kulay dilaw. Kasi pag yan nakailaw yung check engine na yan, may problema sa mga sensors natin. Yan. Tapos ito naman battery sir, pagka umilaw naman yung battery, normally indication niya na hindi good yung pagkaka-charge. So normally yan ang problema, alternator naman. Tapos pag in-start mo yan sir, dapat walang ibang iilaw dyan sir, kundi yung mga ilaw lang na yan, fog lights. Yan sir, naka-auto headlight yan di natin in-on diba? Pero naka-on siya ngayon, naka-on na yung headlight natin. So yun yung kinaganda ng auto headlight po. Yung sa mong auto high beam. Ang auto high beam naman sir, for safety yan ng Honda Sensing sir. Kunwari may nakasalubong ka na so hindi ko na high beam, i-set yan dyan. Hindi mo na kailangan i-set yun sir. Automatic na yan sir. Na kasi 'di ba ang parang normal reaction ng driver sir pag nag-high beam is mag-high beam ka din. So ganito rin siya, mag-high beam siya. Pag nag-low beam yung kaharap mo sir, bababa din po. So yun yung po. Ano bang question niyo sir? Yun lang naman. So ito sir, pagdating sa basta sabihan niyo ako sir, basta mga 2 weeks check nyo lang sir yung natin, portal natin sa LTO. Pag lumabas yung OR mo doon, meron na tayong tinatawag na assigned plate number. Papalitan mo na sir yung vanity plate mo. Magpapagawa ka na ng parang nakalagay doon na plate number. Pagdating sa plate number sir, medyo backlog naman sa LTO. Basta once na available ang LTO, sasabihan ko kayo sir. Okay. Ano yun sir, tugtog mo? Ayan, okay na. Ayan, nakakonect na sir. So sir, okay lang picture tayo? Sige. For po? Ito yan. Ito. Paano na lang? Sige sir, so yun, na-release okay na yun natin. Honda BRV VX, top of the line, platinum white pearl. Thank you sir, thank you. Yun.
Pasusulit natin. Ganda. Ang ganda ng BRV na VX kasi full na option yung ano eh, yung sa mga safety features. So yun, Sir Kent, congrats. So yun, tapos na yung ano natin, Honda BRV VX. Top of the line yan ha. Tapos Platinum Pearl. Platinum Opal. So sa client natin, maraming salamat sa sa pagkuha sa amin. Kaya may nalaglag kasi yun. So yun, maraming salamat na sa amin kayo kumuha. So sobrang dali ng transaction ni sir. Tapos ang dali din na approve ng client natin. So yun, congrats po. So yun, if ever na interested kayo, nagustuhan nyo itong video natin, please comment, please share po sa mga friends and relative natin, lalo na kung plan po nilang bumili. And please paki-subscribe po, paki-share po sa mga families nyo, and then paki-subscribe. So maraming salamat po, and God bless po sa inyo lahat.